Hello po mga manay, magandang araw sa ating lahat and welcome back sa ating kitchen. And for today's mini vlog, muli ako ang inyong madiskarting nanay. Ngayon samahan niyo po ako dahil may nag-order sa akin or nagpaluto ng igado. Kaya naman saktong-sakto, good for 10 packs lang po itong pinaluto nila. So pwede talagang pang-ulam, panghandaan, at kung meron kayong karinderya, bagay na bagay din po ito. So wag na natin patagalin dahil gusto ko ma-share sa inyo itong timpla na to dahil sigurado magugustuhan niyo po, makakakain na naman kayo ng maraming kanin dito. Wala na namang diet. So, huwag na natin patagalin. Tara. So, atin ang umpisahan. Uunahin kong timplahan itong atay ng baboy. So, na-slice ko na po ito ng maliliit na pahaba. Magpipiga ako ng kalamansi para malasa at tanggal din ang lansa. Mga 4 na piraso. Tatanggalin natin yung buto na yan. Kasi papait yan kapag hindi nyo tinanggal. Konti lang naman tong lulutuin ko kasi hindi naman ganun sila karami kakain. Tapos maglalagay po ako ng soy sauce. Konting soy sauce lang. Pampalasa. Babad lang po natin ng ganyan. So kahit hindi tayo maglagay dito ng paminta, kasi dun sa pagluluto natin maglalagay din tayo ng paminta. Para habang nagluluto tayo, ng iba nating kailangan gawin, nakababad na tong atay natin. Dito naman sa ating pan, magpapainit ako ng mantika kung saan ipiprito natin ang bahagya yung mga gulay, yung carrots at yung patatas. So nakakatulong yun para maiwasan na mapanis kagad yung ating ulam. Once na mainit na yung ating mantika, ilalagay na natin sabay-sabay yung ating mga gulay. Yung iba hindi naglalagay ng patatas. Pero dahil request po ito, nalagyan ng patatas para daw dumami. So, nilagyan natin. So, yung paghihiwa ng patatas po, dapat kung anong hiwa ninyo ng inyong atay at ang karne, dapat ganun din, pahaba. So, haluin po natin para pantay yung pagkakaluto ng ating gulay. Once na okay na yung mga gulay, pwede na natin itong hanguin. Hindi pa naman to totally panluto. Kasi kung tulutuin natin ng tuluyan, may tendency ito na madurog dito. Then dito sa mantika na ginamitan natin, ito na rin natin ipapry yung atay ng baboy. Bali, ito po ay lulutuin lang natin ng bahagya. Kasi kapag ito ay na-overcook, titigas po yung inyong atay, kukunat. So, hindi masarap po siyang kainin. Kailangan dito yung manamis-namis na malambot. So, ang kailangan po, yung pagkakaluto ay hindi po ma-overcook. Kapag ganito na po yung itsura ng inyong atay, hindi na siya madugo. So, pwede na natin itong hanguin. Hindi kailangan sunugin para maiwasan po na manigas or kumunat yung inyong atay. Minsan pumapait pa kapag na-overcook. Para sa ating pinaglutuan kanina, maglalagay ulit tayo ng konting mantika. Magigisa tayo ng 1 kutsarang bawang. Then dito, susundan na rin po natin ang sibuyas. Maraming sibuyas. Kasi mura yung sibuyas ngayon, kaya dinamihan ko para mas masarap. At para maiwasan po yan na masunog, ilalagay na rin natin yung ating baboy. So, itong baboy hindi ko pa natimplahan. Maglalagay tayo rito ng paminta.
soy sauce. Yan, haluin natin. Sasangkutsahin muna natin to bago natin yan timplahan ng iba pang pampalasa at sabawan para mapalambot tong karne natin. Takpan muna natin yan. I-check na natin. Haluin ko muna. Then kapag ganito na, hindi pa naman luto tong karne. So maglalagay tayo ng mga pampalasa. Meron tayo ditong laurel. Maglalagay din tayo ng oyster sauce. Or kung ano mga pampalasa na gusto nyo, pwede naman kayo masusunod. Then maglalagay ako ng 1 tablespoon ng tomato paste. 1 tablespoon lang. Tapos, meron tayong liver spread. Pampasarap po ito. Then, mix muna natin. Durugin natin yan. Kung ayaw ninyo ng tomato paste, pwede na naman tomato sauce. Kung ayaw nyo pa rin, kahit aswete lang, pwede naman po. So, malapot-lapot na, maglalagay na tayo ng sabaw para mapalambot na natin yung karne. Bago ako maglagay ng sabaw, magdadagdag ako ng soy sauce. Then, yung ating tubig, pampalambot. Sa tubig po, kayo po yung magtansya. Kapag tingin nyo kulang pa sa palambot yung karne, dagdagan nyo pa ulit ng tubig. Kasi hindi po pare-pares yung karne na nabibili natin sa palengke. Then, takpan ulit natin. Kakagutom yung amoy. Check na natin. Ayan, kung mapapansin nyo yung sabaw na nilagay natin o yung tubig, nabawasan na. So, mix lang natin. Then, dito, maglalagay na tayo ng ating mga gulay. So, meron tayo ditong bell pepper, tapos yung ating patatas, carrots. Pagsamasamahin na po yan. Mix lang natin. Then, itong ating atay ng baboy, ilagay na natin. Sa huli. Kasi malambot na yung karne. Bango. So, yung mga nag-order po sa akin, nakadepende po sa request nila kung ano yung mga gusto nilang gawin ko sa luto nila, sa lutong ulam nila. So, pag nagre-request sila, yun yung sinusunod ko. Maglalagay po ako ng konting sugar, yun po yung pampalasa. 1 tablespoon. Pero yan po ay optional. Pwedeng wala, pwedeng meron. So, kung ayaw nyo ng may konting palo ng tamis para balance, huwag nyo pong lagyan. Pero kung gusto nyo naman, lagyan nyo po. Lalaputin pa natin yan. Maglalagay tayo ng suka sa bandang huli na. Pakuluan mo muna natin yan. Pero hindi na natin tatakpan para magiga siya lalo yung kanyang pinakasarsa. Okay, check na po natin. Tikman muna natin bago tayo maglalagay ng suka. Para pwede tayong magdagdag ng pampaalat kung tingin natin kulang pa. Maglalagay lang ako konting asin. Kasi wala tayong asin kanina, di ba? Pwede rin po ang patis. Tanawin lang natin. Then maglalagay na tayo ng suka. Panghuli natin talaga lalagay yon. So ito pong suka ay wag hahaluin po para po hindi mahilaw yung inyong suka.
Nakakatulong po yan para hindi kaagad mapanis yung ating igado. So, tansyahin nyo lang po yung paglalagay ng suka kasi kapag sobrang daming suka ay maasim naman. Maganda yung balance. Naglalaban yung tamis, alat, asim. Yung ganong timpla ng igado. So, pwede na natin haluin. Nakakagutom ng mga manay kung nandito kayo. Then, ilagay yung ating green peas dahil ito po ay luto na. So, sa panghuli talaga natin to nilalagay. Luto naman na po kasi yan. So, hindi to kailangan patagalin ng luto dahil madudurog na po yan. So, pwede ko na itong ilagay dun sa tray na nasa harapan ko. So, yung timpla ko mga manay, nakabase po dun sa mga customer ko kung yung request nilang timpla. Dun po ako sumusunod kasi hindi naman po pare-pares yung timpla natin. Then, ayun nga. So, itong pinakasarsa niya, sakto na yan. So, pwede na natin patayin yung kalan. Para, if ever po, sa mga gustong gayahin to, gusto nyo i-stack, pwede. Para kapag nag-reheat kayo, hindi siya dry. Tikman ko muna. So, nagpapasobra po talaga ako nito para pag diniliver sa customer ko, talagang una ako nakatikim. Para ma-assure ko talaga kung anong lasa. Ako, gusto ko ng kanin. Salin na natin to. Bale, ito po yung gamit kong aluminum foil tray na good for 10 to 12 packs. Ilagay na tayo, dahan-dahan. Para bang mainit-init pa. So, may aabangan pa kayo na lulutuin ko dahil dalawa po itong order nila. Gagawa pa tayo ng seafood. So, magluluto pa po ako ng seafood, mga manay. Ayan, marami kayong matututunang recipe. Para doon sa may mga karinderya, or nagbabalak magtinda, or naghahanap ng pang-ulam, bagong putahe, may idea na po kayo. At ito na nga po ang ating igado, mainit-init pa. So kulang pa to mga manay dahil sabi ko nga sa inyo, dalawa yung order nila. So may lulutuin pa akong isa, abangan nyo po yon. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng hindi ko titikman. Diba? So meron tayong, kailangan may pasobra tayo para tayo yung unang titikim. Ganito yung masarap. Yung atay, hindi makunat, hindi matigas. Manamis-namis. Siguro kailangan din gumamit talaga rin kayo ng atay na fresh, hindi po yung frozen. Sukanin. Ang sarap. Pwede mo kasing papakin, pwede mo ulamin. So, ayan mga manay, muli akong inyong madiscarding nanay. Abang-abang po sa ating next recipe video dahil meron pang isa pa. So, dalawa po yung order nila. At sa mga nagtatanong po sa comment section, saan pwede mag-order? So, pwede po kayong mag-order sa aking FB page, Lunach Cafe. Ayan po. So, pwede kayong mag-direct message po dyan. So, hindi ko kasi masasagot kung magkano yung presyo nito. Kasi, depende po yan sa aming mga customer kung ilan packs yung kumakain o yung kakain. At kung ano yung mga menu na kanilang gustong ipaluto sa amin. So, ayun lang. Muli akong inyong madiscarding nanay. Next recipe naman tayo. So, abangan.